Yan mga kamikaniko, samahan nyo naman ako na buuin natin yung pininturahan natin na Wave S. Tsaka yung nirestore natin yung kanyang makina. Ngayon na rin lang din natin ikakabit yung crankcase nung nirestore natin na makina na Wave S. Yung sinunblast natin yan. Ito, pakita ko sa inyo. Yan o. Nasamahan nyo ako ngayon natin siya ikakabit. Ito na yung chassis. Naibaba ko na, nasa itaas ito kagabi. Ayan. Ito din nga pala yung crankcase na natapos natin. Napakikita ko sa inyo. Yan o. Napakaganda o. Yan. Nilagyan ko ng kulay yung kanyang Honda. Yan. Yan. Samahan nyo ako mga kamikaniko. Una natin ikakabit yung kanyang T-post. Saka yung kanyang mga tank. Saka yung wiring. Yan. Samahan nyo ako mga kamikaniko. Yan, pwede na natin ikabit yung kanyang T-post. Yan, nakakabit lang natin ito mga kamikaniko, yung kanyang mga cap. Saka dito. Yan, nalinis na natin yung mga tornilyo niya. Lagay na natin. Kabit naman natin yung manabela niya. Alright. Tapos may tornilyo lang yan. Ito yung tornilyo niya mga kamekaniko. Linisin lang natin. Alright. Yan, nakakabit na yung kanyang tank. Lalagyan na lang natin ng tornilyo. Gis, 4 na gis na ganito kaigsi lang yan. Ganito. Yan, angat na natin yung kanyang makina. Yan, sa puntong to, naitaas na natin yung kanyang makina. Natapos na rin nating igpitan yung tatlong stud. Ayan, yung number 14 na tornilyo. Ngayon naman ituturo ko naman sa inyo kung paano magkabit o mag-install yung crankcase. Yan, turo ko sa inyo mga kamekaniko. Kakabit na natin tong crankcase niya. Una natin kakabit yung kanyang adjuster. Tapos itong kanyang clutch lifter. Yung mixer nyo lang na yung content na yun pumasok doon habang tinetweld nyo. Ayan. Ayan, ganyan yung tsura niyan. Isagad muna natin. Tapos lagyan natin ng tornilyo dito. Meron nga pala yung O-ring. Tapos washer. Tapos lagyan na natin ito. Huwag nyo na munang iigpitan. Kabit lang muna. Tapos kabit na natin ito. Meron ito. Ito. Dito sa kabila. Dito sa kabila. Pagka nagkabit nyo na yun, tsaka yung dowel pin, yan. Ito naman yung kakabit natin. Meron tong timing. Ang timing niyan, yan. Kung nakikita nyo yung mark na yan. Yan. Dito nyo sa itatapat sa guhit. Yan, dyan. Kabit lang natin para makita nyo. Yan, yan yung tsura niya mga kamekaniko. Dapat nakatapat. Yan, kabit naman natin to. Magkakabit niya, lalagyan ng grasa. Lagyan natin grasa. Lagyan natin grasa dito para hindi agad mahulog. Yan, lagyan dito. Sabit nyo dito. Ilalim, yan. Tapos kabit na. Tapos ulit. Pagdi lang. Tapos itong spring dito. Yan, lalagyan din natin yan. Tapos itong clutch lifter niya. Pagkakabit niyan, ito yun sa ilalim, papasok. Yan, yan. Kaganyan, pwede na natin ikabit yung kanyang cover. Make sure nyo lang na walang naiwan pyesa. Lagi nyo ikabit. Yan. Saka tama yung pagkaka-install. Yan, pag nakabit nyo na yung gasket, make sure nyo lang na walang laman ng loob na to. Tsaka wala siyang kulang dito sa loob. Tapos dandahan na natin ikabit mga kamekaniko. Yung
Salpak. I-sure nyo lang yung gasket lahat ipasok. Yan, kabit lang natin yung kanyang tornilya. Yan, kabit naman natin itong kabilang crankcase niya. Tignan nyo naman. Kabit naman natin dito sa kabila. Kabitan muna natin ang laman loob. Yan, ganyan yung tsura. Yung ganyang bracket. Make sure nyo lang na lapat doon para hindi sumabit sa magneto. Maigpit. Make sure nyo lang na maigpit. Huwag nang ngingiwi. Namawi pa. Mag-iigpit. Ano na magneto yun? Magneto. Sticker. Kamangiwi lang mga kamekaniko. Yan. Ano mag-uplit? Huwag kang ngingiwi. Kung kala may mapupot, ang lampang pag-iigpit. Yan, tapos kabit na natin tong kanyang gear. Dito, dito. Yan, pinunasan ko lang. Gear, itong gear na malaking ngipin daw sa loob. Tapos, sabat. Yan, lagay nyo muna yan dyan. Tamain nyo lang mga kaninani ko. Yung. Dali mo. Sa pole. Tapos meron yung bowsing. Yung ama. Joke lang yan. Yung tunay. Tapos dowel pin. Yung laging kakalimutan ng dowel pin. Para saan ba ang dowel pin? Para hindi sumala. Para sa pole na sa pole. Yan. Huwag mo ang gasket, madam. Yan. Siyempre, huwag yung kakalimutan ng ating gasket. Para hindi tumagas ang likido. Hindi gumitata. Alright. Pwede na natin ikabit. Basta make sure nyo lang na maigpit lahat ng tornilyo sa loob. Para walang sira o walang back job. Kabit na natin ito. Dahan-dahan lang para hindi masira ang iyong paint job. Alright. At ito. Joke lang yan. Yan, make sure nyo lang na tama lahat yung gasket. Kabit na natin yung kanyang mga tourniquets or tornilyo. Technical. Okay na mga kamekaniko, wiring naman tayo. Okay na. Yan, ito yung kanyang harness. Ang gagawin lang natin dito mga kamekaniko ay i-re-retape lang natin. Basta babalutan lang natin siya. Hindi na natin tatanggalin yung standard. So mag-dodoblehan na lang natin bago natin ilagay doon para mukhang bago. Sumanya ka. Yan, retape na natin mga kamekaniko. Install na lang natin doon. Sumanya ka. Yan mga kamekaniko, nakabit na natin yung kanyang harness. Yan, tsaka yung carburetor, hindi ko na napakita. Yan, may nilinis ko lang. Yan. Nakabit na natin. Plastic ko na nga pala, pasensya na kayo. Yan, nandyan lang sa loob kasi lilinisin ko na. Yan. Testing na lang natin kung naandar. Ang mabidyo ang mga ako. Start. Oh. Okay na mga kamekaniko, lilinisin lang natin, tapos pakikita ko sa inyo yung kinalabasan ng ating ginawa, kung gaano kalinis. Yan. Linis muna tayo.
Yan mga kamekaniko, na-prepare ko na, tsaka nalinis na rin natin. Pakikita ko sa inyo mga kamekaniko yung montage nung natapos nating motor. Montage! Yan mga kamekaniko, maraming salamat sa mga subscribers ko na nanonood ng vlog natin dito sa ating katatapos lang ng Wave S125. Ang may-ari na nga palang maglalagay ng flarings, yun lang yung pinagawa sa atin. O ito lang yung nirestore natin. Yun, kung bago ko pa lang sa ating YouTube channel mga kamekaniko, huwag mo naman sana kung kalilimutang i-subscribe at hit yung notification bell dyan sa gilid para na-notify ko kayo sa ating susunod na i-restore mga kamekaniko o sunod natin iba-vlog. Yun lang mga kamekaniko. Peace out!